po nila dito, trapal. Wala kami nakikitang yung kagaya nung sa mga dahon-dahon. Pero, pag nalapitan nyo po ito sobra, nandito yung talagang napaka mahihirap ng mga kabayan po natin katutubo. Ang Sitio Putay. Mga kababayan nating katutubo ang naninirahan dito. Mayroong mahigit 20 tahanan na nakatayo sa kanilang sitio. Dito mo makikita ang bakas at ang muka ng kahirapan ng mga katutubo. Mayroon dito na nakahiga na lamang dahil sa kanyang sakit, hindi na makapagpagamot. Ang ilan nga sa kanila ay nabubulag na lamang dahil walang kakayanan na mapatingnan ang kanilang nararamdaman. Kaya nauuwi ito sa madilim nilang paningin. Mga matatanda na hindi man lang nila naranasan na kahit paano ay maging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Mga bahay na sira-sira at walang maayos na tahanan. Ganito ang buhay ng mga taong naririto. Ang ilan ay hirap sa kanilang pagkain, lalo na kapag wala silang maaning mga kamote dahil sa mga daga o peste sa kanilang mga bukirin. Katulad na lamang nito mga kabayan, bahay nila ay trapal. Hi kuya. Oh, kamusta po? Okay lang kayo dyan? Okay na. Muna akong balay. Ha? Yan po ang inyong bahay. Opo. Anong gagawin niyo dito? Kamuti. Ano to? Bato nung kwan ni Liam. Liam. Ah, wow. Ang ganda. Patingin din. Hala, ang ganda. Patingin daw po. Patingin ako. Oh, wow. Ganda nito mga kababayan, oh. Meron siyang gulay. Kailangan ko ng interpreter. Ayan. Oh. Tira ko. Dito ka. Tanong mo si nanay, kamusta siya? Ah. Kumusta ka, Kay? Oo. Okay ka rin? Wala na daw sila makaon mga matanda na po sila. So, Sige, bigyan namin kayo ng sapi, ah. Kasi yung sapi nakakapagpaligay sa mga senyor. Ito ko yan, pagkakawisang kayo pagkapamangot ka o yun. hindi na daw sila kaya maghanap ng doon sa O sige, bigyan natin sila nito. Kasi healthy naman para sa mga katulad nila ang kinakain nila kamote. Mas healthy yun para sa kanila. O, nay, sapi. Sapi.
O, tinan mo, o. O, diba? O, ang saya nila. Kapamangot na yan, bakit ko Pagkita, bayanero. Bayanero at bugas. Ano daw? Pambili daw nila ng bigas. Ang lalaki talaga ang naghahawak ng pera, no? Oo, ang lalaki pala. Baliktad talaga sa Kung atin. yan iya kay at Pag merong mga pera sa lalaki nila, ano. Oh, lalaki pala talaga naghahawak. Dahil sa suggestion ng isa sa mga nag-comment na panoorin ko, ang hirap ng sityo na to. And again, okay, that's given. Napabayaan sila ng gobyerno. Hindi siguro sila bumoboto, kaya napapabayaan sila ng gobyerno. Pangalawa, parang hindi lang bigas ang kailangan nila doon. Kind of like, kailangan din nila yung ng medical mission. So, at isa yung nakita nyo na ito yung sinasabi ko na ang gandang panoorin ang mga video ni Sir Paul na nagpupunta sila sa mga katutubo kasi ayun nga yung ilang beses ko na paulit-ulit na sinasabi, nakikita natin yung mga kultura na hindi natin pinapractice sa karamihan dahil ang mga kultura nila ay katutubo pa at hindi nila yun iniwan yung mga kultura na yun. At again, this time, isang tradisyon nila is that ang lalaki ang nagkahawak ng pera. So, you know, in the not even modern times, but we're used to, sa Pilipinas, na ang babae ang naghahawak ng pera at siya ang nagbabudget kung magkano yung binabigay ng lalaki. That's mainly in the Philippines. That doesn't in the Western world, hindi siya masyado na practice na ganyan. Yung mga conservative family, ang nagpa-practice niyan, but not all families in the US practices that, na yung babae, or even the bank account, kung minsan magkahiwalay ang mga bank account ng mga mag-asawa dito. Pero sa kanila, isa na naman ito na natutunan natin na what you call this, yung kultura nila na yung lalaki ang naghahawak ng pera. Okay, that's very nice to know. Let's continue watching. Kasi nag-aayos ng hanap buhay. No? Karinig ko yun. Dito sa bundok ay palaging hirap sa pagkain. Dagdagan pa natin ng sapi. Oh, sapi. Oh. Oh. Happy? Pakainin mo siya ng masasarap na gulay. Ha? 3 days pa lang ang iyong asawa. May gulay na rin. Yung mga kuhan, talabas ng kamote, ha? Oh, ang kanilang bahay, walang bintana. Walang bintana. Yak, anak mo. 10! Tulo ang minyo. Tulo na ang menu. Ito ang hindi. Ito na pinaka-gamay. Ayun. Okay. So, itutuloy ko na panoorin to. Nakita ko dito, unang-una, kailangan nila ng tulong tungkol sa pagkain. Pangalawa, kinakailangan nila ng medical assistance. Marami sa kanila yung mga may sakit. Kahit man lang ma-check siguro sila, no? So, kailangan nila ng, if they cannot go, kung hindi sila pwedeng bumaba sa bayan para magpagamot, ang maganda dyan is dalhin dyan ay isang medical mission. Sarap i-organize yan, ha, ang medical mission. Pangatlo, ang nakikita ko dyan kasi okay, so kumakain sila ng saging, kumakain sila ng corn. Bilang yun ang pinakakanin nila, no? Bilang pinaka-carbohydrates nila, wala tayong problema doon. Okay yun. Healthy yun.
kamote, balanghoy, saging, okay yun na bilang yun ang pinaka-carbohydrates nila. So, may mga tanim din naman yata silang kamote kasi sinabi ni Sir Paul na kumuha kayo ng kamote dyan. Parang hindi sila mahilig magtanim, ano? Siguro ang maganda rin dyan is, dahil nandun sila sa marami silang mga lupa dyan, isa rin pa na nakikita ko is magdala ng mga binhe para pwede nilang itanim. Di ba? Mga binhe. Kasi kinakailangan yung maturuan sila na maging or mabigyan sila ng chance, ng pagkakataon na maari pagbigyan natin sila ng kahit, I don't know, kung sa kultura nila is hindi talaga sila nagtatanim. Pero, ito lang naman, baka pwede natin silang bigyan ng mga binhi ng pananim. At, ang nakikita ko dyan is siguro pwede silang bigyan ng mga what do you call this? Mga alagaing hayop kagaya ng manok na pwede nilang alagaan at paramihin at ulamin para nang sa ganun meron silang protein. Ang manok madali lang naman yun na dumami. Ang kaso nga lang, again, hindi ko alam kung paano yung kultura nila. So, kung tayo sa ating panonood ng aking reaction videos, tama yung sinabi nyo na iisa yung karamihan na pinili natin na ipunin ang pera. At siguro maganda ito yung i-project natin na ipunin natin yung pera, and then kapag madami-dami tayong maipon, either bibili tayo ng bigas para sa kanila. Number 2 is pwedeng kung kung hahayaan ng community na to o ng sitio na to na maibilhan sila ng mga manok para maging alagaan nila at may maulam sila para may maging protein sila. Kasi nga mahirapan silang pumunta ng ano, 'di ba, ng bayan. So, ang mga manok pwede lang nilang pakawalan diyan. Or baboy. O hindi, mahalang pagkain ng baboy. What about kambing? Dahil ang kambing is what do you call this? Ano lang naman, damo ang kinakain. Kaya dito I think it's possible. Again, depende sa kultura nila kung i-allow nila to. Pero ito yung isa sa mga nakita ko na maging project kasi nga hinayaan sila ng gobyerno. Yeah. Siguro hindi sila nagvo-vote kaya hindi sila pinapansin. And then, yung medical mission kasi, that is like a big endeavor to do. At kinakailangan dito ng maraming, I need to be there, kinakailangan ko nandun for me to organize a medical mission unless na talagang magtulong-tulong tayo para gawin natin ang bagay na yun. Pero siguro that will be in a longer hindi pa muna siguro ngayon, pero it's kind of like nice thing to think about it. Kung tayo pagpapalain ni Lord at bibigyan tayo ng mga tao na makakasaluhan natin na makakatulong as i-organize natin ang medical mission at magpapatulong tayo of course sa Pugobiero team. Pero dream pa lang yon. I mean, that's my vision. Yun ang vision ko na hopefully is magawa natin. But in the meantime, let's start small. Mag-start tayo ng maliit and pagpalain tayo ni Lord sa ating maliit na ginagawa. So, please continue watching this reaction videos. Don't skip ads. And para makatulong pa tayo kagaya ng sitio na to. Like, grabe. Hindi ko mapigilan ang aking pag-iyak. Sobra. Thank you for watching.
Sabi niya nga. Makayo